Welcome to another episode of Everything in Between podcast, where we talk about not just the big moments, but everything in between. Hi, I'm your host, Raz, and welcome to another episode. It's been a while. Hi. Kumusta naman ang lahat? Kumusta naman kayo dyan? I want to talk about I just recently discover or like I just recently learned about this term, and nung nung ni-research ko kung ano bang meron dito, matagal na pala akong may ganito. So today I'm gonna talk about mindset. So ano bang meron dito? So maraming mga different mindsets na pwede mong i-adapt. Yes, you can adopt a mindset. You can learn a mindset. And ngayon, I want to talk about one of the mindsets that we can learn, that we can remove. This one, we will have to definitely remove. I want to ask the question first. Anong initial reaction mo kapag meron kang kailangan gawin, pero either first time mo na gagawin to, or nagawa mo na siya before, ayaw mo na lang ulitin. Nagawa mo siya before and then you failed, so ayaw mo nang ulitin. And ano ang instant reaction mo kapag may changes sa mga bagay-bagay in every aspect, kung saang aspeto man yan ng buhay, or either sa career, sa family, self-change, ganon. Anong initial reaction mo? Kung ang initial reaction mo is, ayoko niyan, hindi ko yan kaya, hindi ko yan magagawa, or magsa-self-pity ka dahil like, nagawa ko na yun before pero hindi ko nagawa. So, or kapag na-hurt ka, ang initial reaction mo ay, kawawa naman ako. Or, meron kang victim mindset lagi. You probably have the poverty mindset. And that's what we are going to talk about today. Poverty mindset. It's amazing to me na ganito yung name niya. Kasi ako, lumaki ako na mahirap. Lumaki ako sa squatters area. So, yung mga mindset na ito is, yung mga example na ibibigay ko dito is very common siya dun sa environment ko. So, yun. That's very interesting. Yung isang term nito is scarcity mindset, na nothing is enough. And so, dun basically, yun yung root nung mindset na nothing is enough. Like, lahat gusto mong i-acquire, and then, say mga ganon. So, ano ba yung poverty mindset? It's a belief, yun nga, a belief that a person is powerless to change his or her circumstances. And it's a way of thinking that negatively affects our decision making and behavior. So, syempre, diba kapag, ito, example, ito kasi yung recently ko lang na-recognize. Siguro mga a year or two ko na-recognize na this is one of the poverty mindset that was na lagi kong naririnig sa environment ko, sa environment na kinalakihan ko, which is kapag meron kang isang bagay na gusto, either clothes, pagkain, pangarap mo sa buhay,
ang instantly na sinasabi is, kung clothes or pagkain, masyadong mahal yan. Pag sa pangarap, hindi ko yan abot. Hindi ko yan maaabot. So, when you have a poverty mindset, dahil ang instant nasagot mo lagi sa mga bagay na gusto mo is, hindi ko yan kayang ma-achieve or hindi ko yan kayang makuha, definitely, magbabago yung decision making mo. Hindi ka na mag-iisip ng paraan kung paano mo makukuha yung isang bagay na yun, and yung behavior mo din. Hindi ka na hindi mo na babaguhin yung behavior mo. Hindi mo na to try i-improve. You will not find ways to improve your behavior para ma-achieve yung bagay na gusto mo. When in reality, there are so many ways to achieve things, diba? In a right way, okay. Ang sabi, a scarcity mindset is characterized by a pervasive belief that resources, including financial, emotional, or social resources, are limited. So yun nga yung sinasabi ko kanina na nothing is enough. In other words, people with a scarcity mindset are often preoccupied of what they lack. Yun. So, hindi na tayo nag-iisip kung ano pa yung pwede kong gawin para ma-achieve yung ganito. Ano pa yung pwede kong gawin. Halimbawa, yun nga, kapag mahirap ka, so limited lang yung pera, diba? Instead of thinking of ways para madagdagan yung pera na meron ka, nandun ka nakafocus sa, wala, ito lang yung meron ako eh. Ito lang yung nandito sa kamay ko, diba? And then in terms of self-development, for sure narinig nyo na tong line na, wala ganito ako eh, ganito lang ako eh. Lagi ako natitrigger sa mga ganung mga linyahan. Kasi, yeah, you're that. And don't you know na, like, ang dami mong pwedeng gawin to improve yourself. And etong mindset talaga, I think, the shifting of mindsets is really a powerful thing that you can do. Kasi it can alter your life on the extent level kapag sinet mo yung mind mo sa mga tamang bagay. You can definitely change where you are, how you think, and it will also improve your relationship with other people or with your loved one. So, how do you know if you have this mindset? So, yung mga na-mention ko kanina, I'm sure nare-recognize nyo na if you currently have the poverty mindset. Ako, I'm trying to be conscious sa mga iniisip ko. Kasi, yun nga, I'm trying to recognize anong klaseng mindset ba ito. Kasi kapag pag na-label ko siya na it's one of the poverty mindset that I acquired growing up, then I'll be able to change it and shift it to the abundance mindset na sinasabi nila. So, how do you know? Ito yung mga characteristics ng poverty mindset. So, yan, self-pity. Ay, nako. Gigil ako sa mga nagsi-self-pity. Alam nyo ba yun? Dati. Kasi ako, hindi naman siguro never. Siguro at some point, naisip ko rin na, nakapag self-pity rin ako. Pero, I always, lagi kong ginigising yung sarili ko na, no, hindi ka ganyan lang. You can change where you are. You can change the circumstances of your life. Diba? So, yan. So, self-pity. Ano ba yung mga example ng mga
linyahan ng mga nagsi-self-pity. Baka hindi mo alam nagsi-self-pity ka na. So, ito yon. Why does this always happen to me? Bakit pa ito laging nangyayari sa akin? And then, yung isa pang, no one understands what I'm going through. Hindi nyo ako naiintindihan. Nasabi mo na ba ito sa self mo? Sa ibang tao, ganyan. And, etong, I guess, I'm just not meant to be happy. Baka, hindi lang ako tinadhanang maging masaya. Ano ba yan? Ang lungkot naman ng buhay mo. Hindi ganon. Wag ganon. Ano ba to? Yung nawala sa mind ko. And then, everyone else has it easier than me. Lagi na lang ako yung yung nahihirapan. Samantalang yung ibang tao ang dali-dali ng buhay nila. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa hanggat wala ka doon sa shoes nila. Hanggat wala ka doon sa lugar na kung nasan sila. So yun. Hindi natin pwedeng maliitin yung pinagdadaanan ng ibang tao. At feeling natin ang dali ng buhay nila compare sa atin. Maybe I'm just not good enough. I'm not enough. You are enough. You are enough to the Lord. We are broken, shattered, pero we are enough. Nothing ever works out for me. Arte-arte. Ito pa yung, what's the point of trying? Ito, toxic gratitude. Yung, buti nga buti nga may kinakain tayo eh. Tanggapin na lang natin kung anong meron tayo. I mean, on some level, okay yung ganong mindset. I mean, okay yung ganong iniisip. Pero, merong fine line between settling sa kung anong meron ka and being like grateful, really grateful sa kung anong meron ka. Like kung anong meron ka, you are thankful, grateful, pero at the same time, you do something about the things that you want to achieve, 'di ba? Yun yung isang example sa toxic gratitude. Yung isa pang example ng toxic gratitude, at least you're still alive. At least buhay ka pa. One of the things na naiisip ko ngayon, na re-realize ko recently is that totoo yung sinabi nila na like habang may buhay may pag-asa. Cliche siya, pero totoo. Like habang gumigising ka every morning, you have an opportunity to alter your circumstances, to change your circumstances, to change the situation that you are in. Ito pang example ng toxic gratitude. Magpasalamat ka na lang sa kung anong meron ka and stop complaining. Naalala ko, this is a perfect example of politics. Naalala ko yung habang naglalakad ako, papunta ako pasakay yata ako ng van pauwi. Merong nag-uusap sila about politics. Sabi, okay na yung corrupt. At least hindi ko na napakinggan yung mga susunod nilang pag-uusap kasi dumiretso na ako. And na-trigger ako doon kasi like, no. Hindi dapat. We should aim for better leadership. Hindi porket hindi nila ginagawa yung certain things, better na sila. Like, we are going to settle dyan. Diba? In terms of politics, we have every right to complain. Lalo at nagbabayad tayo ng taxes. Okay. You're lucky you even have a job. Kung may nagsabi sa akin na to nung last year na nagrereklamo ako about sa management, nagrereklamo ako about sa basically yun lang talaga eh. Kasi I love the
work that I do. Gusto ko yung trabaho na ginagawa ko. Pero ayoko nung management. Kung may nagsabi sa akin ng ganito nung time na yon, baka nairapan ko siya ng bonggang-bongga. Kasi, oo, may trabaho, pero kung hindi ka na masaya dun sa trabaho mo, bakit mo kailangan pilitin yung sarili mo? Kung hindi ka na nakakahanap ng purpose sa ginagawa mo, ba't kailangan mong pilitin yung sarili mo? Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. And the Lord understands that. Okay? Just be thankful it's not worse. Oh my gosh. Buti na lang you really have to surround yourself with the right people. Kasi yung mga gantong mga linyahan, hindi mo dapat naririnig yan sa mga taong nakapaligid sa'yo. And hindi mo dapat yan sinasabi sa sarili mo. Kasi mas lalo tong nakaka-down, 'di ba? Others would kill to be in your position. Oh, talaga? Oh. Okay. So yan. These are the examples of toxic gratitude. We have to recognize them para ma-eliminate na natin sila. So, gaano ba ka-importante ang mindset and gaano ka-importante na mabago yung mindset mo if you have this poverty mindset? So, ano ba yung mindset muna? Mindset refers to a person's set of beliefs, attitudes, and thoughts that influences how they respond to situations, challenges, and opportunities. So, it's just like kagaya ng sinabi ko kanina. Na, yun nga. Kung ano yung paniniwala mo sa isang bagay, it will really affect how you act towards it. And halimbawa, kapag nasa isang toxic relationship ka, kapag meron ka nung toxic gratitude na at least hindi niya ako, halimbawa nasa toxic relationship ka, wala namang physical, hindi naman nagiging physical, walang physical abuse. Pero kung sasabihin mo na at least hindi niya ako sinasaktan, at least mahal niya pa rin ako, at least hindi siya nang bababae. Sipin mo yan. Pero kung sinasaktan ka niya verbally, you don't have to settle for that. Ito yung madalas kong marinig sa mga matatanda na sinasabing yung sa mag-asawa na at least sa'yo pa rin siya umuwi. What? What? Narinig mo ba yung sarili mo doon? Buti na lang at least. At least wala na ako masyado naririnig niyan. Well, wala nang mga wala nang makaluma sa mga nakapaligid sa akin. At least sa'yo pa din siya umuwi. No! Wag na lang siyang umuwi sa akin. Kaya kong buhayin yung sarili ko mag-isa. So, huwag niyong hahayaan na ganito. Kung meron if you are going through something and you are recognizing these lines, these toxic gratitude, yung mga characteristics na binanggit ko kanina sa poverty mindset, you don't have to settle for less. Okay? And gaano ba ka-importante yung pag-shift ng mindset, yung mga paniniwala mo? Alam niyo yung placebo effect sa medical world, merong tinatawag na placebo effect. Placebo effect is a phenomenon where a person experiences a genuine improvement in their condition after receiving a treatment. So the treatment, it has no inherent therapeutic value. So wala naman talagang nandun. Kaya siya minsan tinatawag na sugar pill or saline
injection. Kasi ang sabi nila, yung nandun sa gamot na yon is sugar lang talaga. So, ang sabi, this is based on a study. Depression, pain, fatigue, allergies, irritable bowel syndrome, Parkinson's disease, and even osteoarthritis of the knee are just a few of the conditions that respond positively to placebos. So, parang merong dalawang klase ng pagbibigay ng placebo pill or yung sugar pill. Yung isa is yung honest placebo. So, ito, sinasabi nila na etong pill na to, parang sugar pill lang siya. Wala talaga siyang active medical medicine or wala siyang active medicine na nandun sa pill na yon. Pero meron pa rin silang nakikitang improvement dun sa sitwasyon ng patient. And then yung controlled placebo, yun yung parang hindi nila dinidisclose na itong pill na to is placebo pill lang siya, like sugar pill lang siya. And so, maraming, yun nga, same, may improvement din silang nakikita dun sa mga taong nagtitake ng ganun. So, maganda siya example ng anong epekto ng mindset sa'yo. So, yun, naniniwala silang yung gamot na yun will improve their physical situation. Pati nga yung yung sa mind, diba? Yung depression. Dahil naniwala silang the pill can improve their situation, yun yung nangyari. Diba? Nung sinesearch ko etong poverty mindset na to, dun ko nakita yung etong placebo effect. And may ganun pala. So, the mind is really powerful. Meron akong naalalang situation na hindi yung mga babaeng victim ng physical abuse, parang one of the main reason kung bakit hindi sila makaalis doon is because na-implant na sa mind nila, natatak na sa mind nila na ganyan ka lang or like hindi ka makakalis dito. And isipin mo yun, araw-araw sa buhay mo, maririnig yung hindi ka makakaalis dito, wala kang ibang pupuntahan, walang magsisave sa'yo. Yun yung paniniwalaan mo. Kasi diba growing up, kung ano yung mga naririnig natin sa paligid, kung ano yung madalas na sinasabi ng mga magulang natin o yung mga taong nakapaligid sa atin growing up, yun yung nagiging totoo sa atin. That's our truth. So, kung araw-araw mong maririnig yung mga ganyan niya, yun yung magiging inner voice mo. So, we have to talk to ourselves positively. We have to always remind ourselves kung ano yung tingin ng Lord sa atin. Yun dapat yung laging inuulit natin sa sarili natin. Na we are love. I am love. You have to tell yourself that. I am love. I am created fearfully. Ibig sabihin, maingat kang ginawa ng Panginoon. Maingat siyang finorm ka sa womb ng nanay mo. You have to remind yourself of that you are fearfully made by the Lord. And the Lord loves you so much. Okay? Meron akong sinulat dito. In-status ko rin to eh. You complain because you're poor, but it's your complaining that keeps you poor. Let's read that again. You complain because you're poor, but you don't realize that it's your complaining that keeps you poor. Poverty mindset. Nagrereklamo ka kasi
Ano ba naman buhay to? Hindi ko makain yung mga gusto kong kainin. Hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin. Pero ang ginagawa mo, reklamo ka lang ng reklamo. So, what keeps you poor? Yung pagrereklamo mo. Kasi wala kang ibang ginagawa kundi magreklamo lang. Politics. Okay, bye. So, what's next? Anong gagawin natin para matanggal tong poverty mindset na to at ma-embrace natin ng abundance mindset based on the Word of God? We have to start with our mind and our heart. Sabi sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Sulat mo yan. Isulat mo yan sa papel. Isulat mo yan sa pader. Isulat mo sa kahit saan. Isulat mo sa cellphone mo. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Ito yung lagi kong prayer na i-remove ni Lord yung mga thoughts, yung mga impurities sa heart ko that doesn't belong to Him. And that's what I would like you to pray for yourself as well. And then Philippians 4 verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure, lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Pag sinimulan mong gawin tong mga to, hindi mo na maiisip yung ganito lang ako hindi ko yan kaya. Kasi is that pure? Is that honorable and worthy of praise? Hindi, diba? So, may isip mo pa din, siguro. Kasi hindi talaga madaling mag-change ng mindset. It takes a lot of practice and self-awareness para masimulan yung pag-change ng mindset, ganyan. Pero hindi rin siya imposible. It's not impossible. Naalala ko dati yung first time ko mag-apply sa call center. That was 2013. Kaka 18 years old ko lang noon. And so, syempre, first time mo mag-a-apply, may mga interview, English pa yon. Hindi ako magaling mag-English before. Compared to now, mas okay yung English ko now. Dati talaga, I would have to think in Tagalog pa before, and then translating it to English before I can say it. So, barok-barok siya, 'di ba? Kasi per word yung translation ko ng English. So, meron doon, so naghihintay ako. Kasi I have to gather myself. I have to gather my confidence. Sabang ako doon, nakatayo lang ako doon, kasama ko yung ate ko na nag-refer sa akin doon. Katayo lang ako doon. Sabi niya, sige na, ipasa mo na yan. Sabi ko, wait lang. Wait lang po. So, grabe yung kaba ko noon. Tapos may mga lumalabas na mga agents, siguro tapos na yung shift nila or like, baka break nila, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya nga nila, edi kaya ko din. And the rest is history. Yun ang simula ng pagiging vampire ko. Charing. Ang simula ng pagno-nosebleed ko, yun. And then, other practice that we can do to remove the poverty mindset and embrace yung abundance mindset based on scripture is accept help from others. Especially from God. Accept help from others. And then yung mga criticism na
makakapag-improve sa sarili mo, sa buhay mo. Sabi sa Proverbs 13 verse 18, if you ignore criticism, you will end in poverty and disgrace. If you accept correction, on the other hand, you will be honored. So accept help from others, especially from God. I think baliktad dapat, no? Accept help from God. Especially yung mga taong ipinadala niya para matulungan ka. Kasi yun naman yung way ni Lord para matulungan ka dun sa mga taong gagamitin niya to help you. Ako, I can speak for myself na I wouldn't be able to be here today. I won't be able to acquire this car, whatever I have right now, the knowledge I have right now, kung hindi rin because I was able to accept the help of the Lord through the people na binibigay niya sa buhay ko. Dati I have a huge issue sa ganyan kasi I can say na I was most prideful before compare now. Syempre, kailangan ng character development, 'di ba? Kailangan makita naman ni Lord na nagbabago tayo, 'di ba? So, dati hindi ako tumatanggap ng tulong basta-basta kasi unang-una ayoko magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. And then, pangalawa is because yung mindset na I'm self-sufficient. I am self-sufficient. Girl! Mali yun! And then, inisip ko, kailan ba nagsimulang tanggapin yung help? I think it started talaga nung nakilala ko na si Lord. Nung meron na akong personal relationship sa Kanya. Kasi, otherwise, hindi ako makakapagtapos ng technical vocational kung hindi ako naging open sa help from the Lord and through the people He sent. So, accept help from God. And hindi lang yon, we have to accept yung mga correction ni Lord. We have to accept yung mga rebuke niya sa atin. Kasi makakatulong yun sa atin ng malala. Iyon. I wouldn't be here today kung hindi dahil kay Lord. And I wouldn't be here today kung naging matigas din ang ulo ko at hindi ako tumanggap ng tulong ng iba. Okay? So, yun lang muna for now. Always remember na the Lord loves you and He will do everything to help you improve your life. I recently realized na hindi tayo nandito sa earth para lang mag-survive. Wala sa Bible na the Lord created Adam and Eve for them to survive. Walang ganun. Si Lord na ang nagbigay sa kanila. Si Lord ang nagbigay sa kanila ng resources. Lahat ng kailangan ni Adam and Eve, ibinigay na ng Lord sa kanila. Mga pagkain, ibinigay na ng Lord sa kanila. So, hindi imposible na tulungan ka ni Lord sa kung anong mga kailangan mo. Kung ano yung mga gusto mong i-achieve, kung ano yung mga gusto mong i-workout sa life mo, sa
sarili mo, sa puso mo. Ayan. So, yun lang. Thank you for listening to my TED Talk. Charing. Thank you for listening to this episode. And I'll see you guys next week. I will get back in uploading. I will get back. Huh? Anyways, I will get back in uploading every week by the help of the Lord. Sin lang. If you have a specific topic that you want me to deep dive into, let me know in the comments. Otherwise, God bless you guys. See you next week. Bye.